Ang protagonist ay nagsasabi na siya ay isang manggagamot, kaya ang tanging mahalaga sa kanya ay ang pag-aalaga sa pasensya. Hindi niya kailangan ng kayamanan, na ikinagulat ng lahat. At ang healer ay namangha nang malaman na si Raymond ay isang kamangha-manghang binata. Hindi inakala ng manggagamot na mag-iisip pa rin siya ng hari ng pasensya sa harap ng napakagandang pagkakataon, at ipinagpalagay na siya ay isang tunay na manggagamot sa panahong ito. Laking gulat ng Count na ang isang anak sa labas ay may napakalinis at marangal na pag-iisip. Gayunpaman, iniisip ng protagonist na ito ay isang tambak ng kompletong basura, dahil ang pera ay hari, kaya kailangan niyang itakda ang kapalarang ito upang makuha ang gusto niya. Gayunpaman, nagrumble siya na kailangan niya ng isang bagay at ipinaliwanag na nais niyang magtrabaho ng husto para sa natitirang bahagi ng kanyang buhay upang iligtas ang mga pasyente. Kaya umaasa siyang magagarantiyahan ng hari na magagawa niya iyon para sa kanyang mga pasyente. Ito ang sa hari na nagtanong kung si Raymond ay nagtatanong sa kanya na garantiya na maaari niyang gamutin ang mga pasyente gamit ang medical techniques. Pinagtibay at hiniling ng protagonist sa hari na kilalanin ang medical technique bilang isang opisyal na paraan ng paggamot. Alam ng protagonist na ang umiiral na takong. Sa bandang huli ay gagantay siya sa kanya kung patuloy siyang gumagamit ng medical techniques. Sa pinakamasamang kaso, sasabihin nila na ito ay pangkukulam, at maaaring ipagbawal ito ng healer tower kung gusto niyang gumamit ng medical techniques nang hindi nakaharang ang healing tower. Kailangan niya ang pagkilala ng hari, kaya sinubukan niyang makuha ito ngayon, at sa huli ay pumayag ang hari sa kanyang kahilingan. Nilinaw ng hari na hindi niya makilala ang paraan ng paggamot na nagligtas sa prinsesa sa pangalan ni Odin de Houston. Kinilala niya ang medical technique bilang isang opisyal na paraan ng paggamot. Natuwa ito sa protagonist, ngunit hindi ito sapat. Appetizer lang ito, dahil isa pa ang gusto niya. Pagkatapos ay ipinaliwanag niya na mayroon pa siyang isang kahilingan, at sinabi niya noon na ayaw niya ng ginto o pilak. Gayunpaman, nais niyang mabuhay ng may karangalan na maging isang manggagamot. Nagtaka ang hari kung ano ang ibig sabihin ni Raymond sa karangalan ng manggagamot. Ipinaliwanag ng protagonist na kung papayagan ng kanyang kamahalan, dapat niyang ipagkaloob sa kanya ang medalya ng nagdadala. Nagulat ang hari, at nagsimulang magtsismisan ang lahat tungkol kay Raymond. Pinag-uusapan ang medalyang iyon ng bringer, na siyang utos na ibinigay sa mga nakakamit ng Imperial Merit. Ang ikinagulat nila ay Medal of Honor. Lang iyon na walang gantimpala. Hindi nila akalain na Medal of Honor lang ang hihilingin ni Raymond at tatanggihan ang iba pang gantimpala. Nang gamutin niya ang prinsesa, laking gulat ng Count dahil akala niya ay isang maduming anak sa labas si Raymond, ngunit bilang isang healer, napaka-inosente at kamangha-manghang tao. Ang protagonist ay naabisuhan na ang kanyang katanyagan ay tumaas dahil ang mga tao ay naantig ng kanyang puso sa mga may sakit. Natawa ang protagonist nang malaman niyang naantig ang lahat, dahil sa totoo lang, hindi pagkakaunawaan ang lahat. Namangha ang protagonist na inakala ng lahat na gusto niya ng gantimpala na walang halaga. Gayunpaman, hindi nila napagtanto na kung nakuha niya ang medalya ng bringer, maaari siyang makakuha ng honorary knighthood, bagaman ito ay isang senyales na panalo na walang awtoridad. Maaari rin siyang maging marangal, at ang pagiging noble ang pinakamatamis at pinakamagandang gantimpala na matatanggap niya sa pagkakataong ito. Ang hari ay nagtanong kung ang medalya ay sapat para sa kanya, dahil maaari siyang humingi ng higit pa. Pinagtibay at ipinaliwanag ng protagonist na ginawa niya ang dapat niyang gawin bilang isang healer kaya hindi na niya kailangan ng ibang reward, dahil sapat na ang medalya. Lahat ng mga maharlika ay natuwa nang marinig ang kanyang pasya at pinupuri siya. Kaya't nabalitaan siyang tumaas ang kanyang katanyagan, pumayag ang hari na ipagkaloob kay Raymond ang medal ng ringer. Nagpasalamat si Raymond sa hari habang umaalis, natuwa ang protagonist, at tiningnan siya ng hari mula sa kastilyo. Sinabi ng haring lalaki na malaki ang ipinagbago ni Raymond at hindi na siya makilala. Gayunpaman, sinabi ng hari na hindi niya alam na si Raymond ay ang bata na nakakapagsalita ng may paninindigan, para siyang isang kaawa-awang bata na malapit nang mamatay nang una niya itong makita, nang matuklasan ng kanyang lalaki na malubha ang kalagayan ng bata at kailangan niya, mataas na antas ng pagpapagaling, hinawakan siya ng hari. Nagulat ang kanyang lalaki, nagtataka kung ano ang ginagawa ng kanyang kamahalan. Ipinaliwanag ng hari na dadalhin niya siya sa Royal Palace at ipagamot siya ng pinakamahusay na manggagamot.
Gayunpaman, nag-alala si Galman, dahil kung dadalhin ng hari ang protagonist sa Royal Palace, malalaman na may anak sa labas ang hari. Ngunit hindi ito nakakumbinsi para sa hari, dahil ayaw niyang hayaang mamatay ang bata sa gutom. Ipinaliwanag ni Prime Minister Gelman na umalis ang ina ng bata matapos malaman kung sino ang kanyang kamahalan, at hindi man lang siya nakipag-ugnayan sa Royal Palace hanggang sa mamatay ito. Imbes na sirain ng anak niya ang dignidad ng hari, naisip niya na mas mabuti pang mamatay si Raymond sa gutom. Tiningnan ng hari si Galman at nilinaw na napagdesisyonan niya kung ano ang gagawin kaya hindi siya dapat makialam, para hindi masira ang kanyang dignidad sa pamamagitan ng pagpapabuhay sa illegitimate child na ito. Hindi dapat magkaroon ng panahon na pinrotektahan niya ang batang iyon gamit ang kanyang personal na damdamin. Anuman ang sitwasyon, hindi mali ang desisyon ng kanyang kamahalan dahil hindi siya kinukutya ng mga tao, dahil may ibang tao na mas madaling kutsain. Alam ni Galman na kung si Raymond ay isang anak sa labas ng isang marangal sa kanayunan, hindi niya kailangang makatanggap ng ganoong sakit. Gumaan ang loob ni Galman at inisip kung dahil ba ito sa langit, ngunit tila napag-aralan niya ang isang mahiwagang teknik na tinatawag na medical techniques. Naisip niya na ang epekto nito ay katulad ng mid-grade healing, at kung ito ay nasa antas na iyon, tiyak si Galman na walang problema si Raymond sa pagtaguyod ng kanyang sarili. Hindi naging madali ang pagkakaroon ng maayos na trabaho para sa isang iligal na bata, kaya't ang pagiging mapangalagaan ang sarili ay isang malaking tagumpay. Nag-isip sandali ang hari, ngunit hindi sumagot, tumalikod at umalis upang magpahinga. Samantala, buong pagmamalaking pumasok ang protagonist sa klinik ni Bilan, at nilapitan siya ng isa sa mga healers nang mabalitaan niyang dinala ni Raymond ang Medal of Bringer. Tinanong niya kung ito ay tama at nagsimulang makipag-usap sa kanya ng may paggalang. Natuwa ang protagonist, dahil tiyak na mabait ang pagiging maharlika, ngunit hindi niya akalain na ang mga healers na nag-aakalang basura si Raymond ay nag-iingat sa kanilang paligid, maging si Chief Lang ay nag-iingat din sa paligid niya. Hiniling ng protagonist kay Chief Lang na sabihin sa kanya kung may dahilan na hindi siya papayag na kumuha ng pagsusulit sa kwalifikasyon ng healer. Si Chief Lang ay masunuri na sumagot sa kanya na sa tingin niya ay wala at ayon sa pagkakabanggit ay sinagot siya bilang Sir. Sinadya ng protagonist na hindi niya narinig ang sinabi ni Healer Lang at hiniling na ulitin niya ito. Dahan-dahan siyang hinarap ni Chief Lang bilang si Sir Raymond. Pero humingi ng tawad ang protagonist at tinanong kung ano ang sinabi niya dahil mahina ang boses niya kaya inulit-ulit ni Lang. At ang protagonist ay nagulat at nagramble na hindi siya sigurado kung ang kanyang sinabi ay bahagi ng royal etiquette. Humingi ng tawad si Lang at tiniyak sa kanya na itatama niya ito. Nilinaw ng protagonist na pasasalamat niya kung sasalubungin siya ni Healer Lang sa susunod na may mga etiquette na iyon at ang kanyang titulo pagkatapos nitong chief, paulit-ulit na binabati ni Healer Lang ang protagonist sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng titulong Sir. Excited ang protagonist, dahil kahit gaano niya kadalas marinig ang matamis na pamagat na ito, hindi siya nagsasawa dito. Iniisip niya kung dapat ba siyang gumawa ng halimbawa ng mga taong nangharas sa kanya. Gayunpaman, alam ng protagonist na hindi niya magagawa, dahil siya ay marangal lamang sa pangalan at walang kapangyarihan o awtoridad. Kung naghiganti siya ng walang ingat, kailangan niyang harapin ang ilang mga kahihinatnan. Kaya gusto niyang makontento dito, ngunit may mas mahahalagang bagay na dapat gawin. Hindi nagtagal, nilapitan niya ang isa sa mga manggagamot at tinanong kung maaari niyang tingnan ang pasyente, at nag-atubili ang manggagamot. Sapilitang nagpa siya ang protagonist na tingnan ang pasyente, at nakatitiyak na mas magagagamot niya ang pasyenteng ito. Gusto niyang gamitin ang oras na hindi siya ginagamot ng mga healers nang walang ingat upang gamutin ang pinakamaraming pasyente hanggat maaari. Dahil sa kanyang pagsusumikap, ang protagonist ay nakakuha ng maraming mga puntos ng karanasan at nag-level up ng ilang beses. Biglang tinanong siya ng isa sa mga healers kung narinig ba niyang dinala niya ang Medal of Bringer sa halip na pera, ngunit nakita niyang nagsusumikap pa rin si Raymond, gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Inakala nilang hindi siya mayabang, ngunit mas mapagbigay pa kaysa dati. Narinig din ni Hansen na pinupuri ang kanyang senior, at natuwa siya. Samantala, ang protagonist ay abala sa pagkakaroon ng karanasan, at ang kanyang katanyagan ay tumataas dahil sa kanyang mabait na pakikitungo. Naantig niya ang puso ng maraming pasyente. Kaya nakatanggap siya ng mas maraming skill points,
at lumabas ang kanyang status window, at nakatanggap siya ng 25 experience points at level 15. Natuwa ang protagonist, dahil nasa level 15 na siya at tumaas din ang kanyang stats, kaya gusto niyang maabot ang level 40 at tumaas, mabilis ang rank ng klase niya. Bigla, ang emergency na pasyente, driver na ang tiyan ay natagos na may kutsilyo, ito ay nag-aalala sa protagonist, at siya ay pumunta kung saan ang pasyente ay at nagtaka kung ito ay isang Pierce Chan. Kahit na ito ay tumagal ng ilang oras, kahit na ang pasyente ay tumanggap AB rank heal, mabubuhay siya. Inaakala ng protagonist na kailangang magtrabaho ng husto silang sa loob ng ilang araw, ngunit nagulat siya habang nakatitig silang sa pasyente. Nagtaka si Raymond kung bakit wala siyang ginagawa, dahil hindi naman mahirap gamutin at pagalingin ang pasyenteng iyon. Ang lalaki ay sinaksak at hawak ang kanyang dumudugong paningin, at nagtaka siya kung saan nagmula ang impormasyon ilang araw na ang nakakaraan sa August County. Natuwa ang lalaki sa piging sa pagkakataong ito, at narinig niyang binigyan din siya ng medalya ng kanyang kamahalan. Inisip ng Count kung si Raymond ang pinag-uusapan ng lalaki, at ipinaliwanag niya na maaaring siya ay gumaganap bilang isang healer, ngunit karapat-dapat siya sa titulong prinsipe. Mayroon silang 3 prinsipe sa kaharian ng Houston, at ito na. Isang matinding pakikipaglaban para sa kapangyarihan sa kanilang 3 lamang. Tinalakay ni Count August, isang tapat na taga-suporta ng 3rd Prince Lam-Merten at ng kanyang kasama ang sitwasyong pampulitika. Napagkasunduan nila na ang ikalawang prinsipe Kayen ang pinakamalamang na kandidato na umakyat sa trono. Ito ang dahilan kung bakit itinuring nila ang kanilang misyon na ihatid ang mahalagang impormasyong ito sa ikatlong prinsipe na pinakamahalaga, dahil alam nila na ang pangalawang prinsipe ay nagbabantay ng mabuti, binigyang diin nila ang pangangailangan ng clearan upang magkaila at makarating sa itinalagang lokasyon ng hindi natukoy. Ito ay hindi lamang isang simpleng pagnanakaw, dahil ang lalaking umatake kay Claren na nakabalat kayo ay isang assassin na ipinadala ng pangalawang prinsipe. Bahagya siyang nawala sa kanya, ngunit siya ay masyadong dumudugo. Buti na lang at malapit lang ang Belen Clinic. Inaakala niya na ang director box at isang rank healer ay dapat gamutin ang kanyang sugat. Sa wakas, dumating siya, natuwa ang klinika ng Belen sa ginawa niya, at nakaligtas siya sa pinakamasamang oras. Nagulat ang lahat ng mga healers nang makita siya, at hiniling ni Claren na tulungan siya ng lahat. Inanunsyo ng mga healers na dumating ang isang emergency na pasyente na may butas sa tiyan, kaya gusto nilang sabihin ito kay Chief Lang. Bumantong hininga si Claren at inaakalang hindi siya nakatakdang mamatay doon, dahil ililigtas siya ng punong manggagamot mamaya. Dumating si Chief Lang at tinitigan siya, nagtataka kung bakit siya pulubi doon. Nilinaw niya sa mga healers na hindi sila maaaring magkaroon ng pulubi na tupa na pumasok sa kanilang klinika. Kailangan niyang manatili sa tabi ng isang pasyenteng tulad nito sa loob ng ilang araw upang matulungan siyang gumaling mula sa isang pinsalang tulad nito. Sinusubukan ng mga healers na pagalingin siya, at inutusan sila nilang na mawawalan lang sila ng pera sa pagpapagamot sa kanya, kaya gusto niyang ipadala siya sa puting klinika na gumagamot sa mga mahihirap na ordinaryong tao. Nagulat ito sa healer at mas malinaw kung sino ang nakahiga na sugatan. Galit siyang umupo sa kabila ng kanyang pinakamasamang kalagayan at gusto niyang maghintay ng 1 minuto at ipaliwanag kung sino siya. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nagsimula siyang umubo at ipinaliwanag niya na siya ang pamilya ni August. Bago pa niya may hayag ang tunay niyang pagkatao ay umubo na naman siya na ikinaiinis ni Schiffling. Hindi siya makapaniwala na ang isang pulubi na tulad niya ay naglakas loob na mag-isip na pumunta sa Belen Clinic. Sinalubong ng protagonist si Healer Lang at gusto siyang maghintay ng 1 minuto. Ipinaliwanag niya na walang mga healers sa White Clinic na kayang tulungan siya. Kaya kung paalisan nila siya, mamamatay siya. Ito ay nagpapakasawa sa kanyang punong pagtula sa pag-iisip. At sinabi niya na kung nag-aalala si Raymond sa kanya, dapat niyang gamutin ang pasyenteng ito mismo. Siya ay nanunuya at sinabi na kung si Raymond ay may sapat na kasanayan upang malutas ang problema, ito ay isang piraso ng cake para sa kanya. Matapos marinig ang lahat ng ito, nagsimulang magtsismisan ang mga healers tungkol sa kung paano kumilos si Raymond pagkatapos makatanggap ng medalya. Nagtaka sila kung bakit ang tahimik niya this time, at inisip nila na baka swerte lang si Raymond. Inakala ng lahat na ang medical technique ay isang bagay na gumagana lamang sa ilang partikular na kaso.
Nag-atubili ang protagonist dahil hindi sapat ang tirahan ng kanyang kasalukuyang rank rookie para iligtas ang pasyenteng ito. Ang kasong ito ay nangangailangan ng isang espesyalista, o hindi bababa sa antas ng isang punong residente. Ito ay ayon sa kanilang sinasabi, na siya ay hindi sapat na sanay upang gamutin ang isang taong lubhang nasugatan.